Dizon ang GRC Multisport, New Triathlon Race Manager, si I, ito po, Yes. ayan. Tapos si Sir Will Velus, GRC Multisport New Race Director, kayo po sir. Yes. Tapos si Neil Barco, Quezon Luzena Tri, New Triathlon Coordinator, kayo po sir, ayan. Tapos si Joanna Lim, siya ay participant. From Quezon Luzena Tri Club, New Triathlon. Okay, so unahin natin, sino ang makakapagbigay sa atin ng paliwanag? Magandang tanghali sa inyong lahat. Gusto kong i-maximize kasi yung ating oras. Baka marami kayong pwede kasing i-share about triathlon. Dahil ang ating pong bisita ngayon actually ay 5. Pero si Sir yata hindi naiimik eh. Ayaw niyong bumate. Ayan. Ano po ba ang triathlon? At ito yung nakikita natin na parang mas kinagigiliwan ng marami sa nakikita natin sa social networking site. Sige po sir. Opo, magandang umaga po. Ako po si Wilfredo Velus from Lucban, race director po ng triathlon ng GRC. So ang triathlon po ay tatlong discipline. So ito po ang una po ay swimming. Tapos ang next po yung bike. Then yung pinakahuli po ay yung run. So doon pa lang po magpi-finish line. So ito pong larong to ay talagang matinding pangpalakasan, endurance kung tawagin nila. So ngayon dahil po dito ang triathlon ay lumalaganap na dito sa ating bansa since 2009 yung unang Ironman sa Kamsur. So mula noon dumami na ang nahilig dito. Then marami na rin po ang mga taong mga conscious sa kanilang health. So ito rin po yung naging way para makatulong na rin sa ating kalusugan. At the same time, magandang hobby na rin kaysa mapunta ka sa ibang hobby. Di po ba? Sa mga masasama. So ito, maganda. Then pati family natin, magkakabanding-banding tayo, magkakasama-sama tayo. So ngayon, dinala po namin dito sa Quezon. First time po ito. Bakit saan kayo galing? Dito sa Quezon. Dinala nyo dito sa Quezon? Actually po, ang triathlon po kasi ay pangmayaman daw na sport. Oh, Kasi mahal po ang registration dito. registration ang mahal, hindi yung mga kasaotan. Mahal din po. Parang mga 1,000 plus yung mga ganun eh, di ba? Hindi po. Yung po talagang pag sinabing signature na tri-suit, umaabot po yun ng 5,000. Yun ay mula ulo hanggang paa. Oo. Bukod pa po yung gagamitin nating goggles at yung sapatos ay 5,000 rin. Talaga pong mahal. Anong klase sapatos yun? Ay, Iba ba ang ginagamit sa sapatos? Iba po ang running. Sige, yun dun muna tayo. Mamaya natin pag-usapan yung mga ano yan, mga ginagamit. So ngayon po, narito kami, dinala namin dito sa Quezon. Kami po ay mga datihan na rin po ako naglalaro ng triathlon since 2009. Pero hindi dito, dumadayo. Hindi po dito, dumadayo po tayo dahil wala po namang mga nagpapalaro dito. So ngayon, aming napagpasyahan na dalhin dito yung laro para yung ating mga kababayan, mga taga rito sa Quezon, dito sa Lucena, yung mga malalapit na bayan, ay maging afford sila, can afford sa kanila yung paglalaro. Narito na yung laro, dadalhin na natin dito, yung triathlon. So isinabay na nga po namin dito sa festival ng Nibyogan para lalong maging maganda at masaya at makita rin ng mga taga-iba't ibang bayan at probinsya kung ano ba yung Nibyogan Festival. Although hindi, gusto kong mamaya pa itanong, pero ngayon na ako agad itatanong, baka maano ko, malimutan ko. So, ibig sabihin, after that Nibyogan Festival, yung triathlon ninyo, mananatili dito o magpapalawak na kayo dito? Magiging pong yearly na po yan. O di once a year lang kayo mag-aano dito? Once a year lang, pero may plan po kami na maging twice a year. So every event, every festival dito sa ating lungsod ng Lucena, baka magkaroon. So kakausapin din po namin yung mayor ng Lucena. So baka pwedeng magkaroon din tayo sa Pasayahan. Pwede rin din tayo maglagay doon ng isang event. Mahilig sa sports yung ating pwede pong ilagay naman natin doon ay duathlon. Pwede rin. Yun naman Iba pa yun Iba pa naman po yun. Yung po naman yung bike run. Ito naman swimming, bike, and run. Run. Saka pa po magpipinish lang. May nakikita nga ako yung mga nagbabike.
Lucena to Lukban. Ay, mga ganyan po. Okay. So, paano yun? Sinasabi nyo once or magiging twice. What if ngayon pa lang, uy, okay yun ha, meron na dito sa Lucena, meron na dito sa Quezon. Paano pag gusto nila? Tas kayo pala naman ay sa Kasi po, ang triathlon po kasi ay isa ring event na hindi natin basta-basta pwedeng laruin eh. So ito po ay talagang kailangan magkaroon ka ng willingness. Kasi po, may kahirapan din ang paglalaro nito. Kailangan nyo ng ensayo. Kasi 3 discipline po yan. One time nyo lang gagawin yan. Sunod-sunod yan. Yung pagka-swim nyo, pagka-bike nyo, all the way to run hanggang matapos kayo. Talagang kailangan po paghanda ang mabuti. So, unang-unang kailangan marunong ka maglangoy. Number 1 po yan. Pangalawa, you know how to run a bike. Bike. Madali lang yung isa yung kahuli na yung mag... Hindi po. Hindi ba? Yan po ang pinakamahirap. Naku, nagkamali ako dun Can you imagine nyo po, nag-swim na kayo. Ito, yung pangkaraniwang distance na ginagawa talaga ng mga gustong lumaro yung sa Ironman nga kung tawagin. Lalangoy kayo ng halos 2 kilometro. Tapos magbabay kayo ng 90 kilometers. Tapos tatakbo kayo ng 21. Yung pong pagtakbo nyo, alam nyo anong oras na yun? Ay mga alas 11 na po ng tanghali. So ang gusto kong itanong ito, ibig sabihin, pag sinabing triathlon, sunod-sunod mo gagawin yan. Wala, non-stop po yan. Kaya ako sinabing madali lang, akala ko, hindi po. yung mag-swim ka, tapos may rest. No rest. Yun ang pagkakaintindi ko sa po, triathlon. Kaya sabi ko, madali. Pero kung yan pala naman ay gagawin mo ng sabay-sabay. Sunod-sunod. Siya lang po ang gagawa niyan. Solo, kumbaga isang tao, individual. So ngayon po, ang ginawa namin... Hal-hal ka na doon. Talaga. Diba? Talagang parang yung sunod asong, ang balat mo ron. alam niyo yun, pagod na pagod. Kaya po ngayong nyug-nyugan, ang ginawa lang po namin dito ay yung sprint distance, yung maiksing distance lang po, short distance. So meron po tayong yung sprint distance po natin dito na gaganapin sa nyug-nyugan sa August 21 po. Sunday po yan, 600 meters swim. Diyan po gaganapin sa Alcala Sports Complex. Then yung po namang bike natin ay 20 kilometer bike po na from transition ng Sports Complex sa Alcala all the way po tayo papuntang Ecotourism, then U-turn balik sa Alcala para sa transition going to run. So yung run po naman natin ay 5 kilometers ang run. Going po naman yan dito na sa Kapitolyo para diyan po gaganap from Alcala. So magkakaroon pa po ng isang loop yan, babalik ng Pacific. So kulang po yung distance ng 5 kilometer. Kulang po. So pagbalik po ng Pacific, takbo ulit, papunta na ng finish line dito sa harap ng ating Kapitolyo. Papasok doon sa Nyug-Nyugan Festival. Ang isang tao na willing na makiisa, syempre may mga qualification kayo bang hinihingi? I mean, sa katawan ng isang tao. Ano yung mga dapat? Pag ang isang tao, halimbawa, ando na yung willingness to join. Ando na, may kaya, may pera, may etc. Pero syempre, consideration din yung kalusugan. Yun. Paano? Ganito po yan. Kung gusto nyo po nating sumabak sa ganitong larangan ng palakasan, ay kailangan po talaga nating, kung alam natin na tayo hindi tayo ganong physically fit. Pagpalagay natin, bago lang tayong papasok sa ganitong sports. So kailangan po nating sumangguni sa ating doktor kung kakayanin ko ba, ano ba yung dapat kong gawin. At dapat din silang mag-consult doon sa mga tao na naka-experience ng triathlon. Tulad po namin, ako po, at saka si Ma'am Dobel, itong mga team ng Quezon Tri, si Sir Parco, pwede rin po silang lapitan o humingi ng payo kung ano ba ang dapat naming unang gawin. So, kailangan number 1, kaya tayo sumali rito, tayo physically fit. So, kasi extreme po itong sports na to. Nakamamatay po itong may namamatay po dito. So, tayo naman, ito yung naging passion natin. So, andyan tayo. So, kung ano man yung mangyari, wala tayong doon. Binabaliwala na natin yun. Kasi dito tayo masaya. Meron po naman tayong waiver dito. Lahat po ng event may waiver. May pinipirmahan po kahit po yung malalaking event na triathlon tulad sa ibang bansa o dito, lahat po may waiver. Maging tayo po, itong Nyug-Nyugan Triathlon, meron din po tayong waiver na nakasaad doon, na tayo ay sumali rito, na tayo ay physically fit, na walang pananagutan ang organizer. Ng Gun Running Club. Opo.
Kaya, so kung ikaw ay 2009 po nag-start, tama po ba po sa taon? Ay sila, ito, sina Sir. Kayo, care to share. Nag-start po ako ng triathlon ay 2013. Late ka na. Pero nag-start po ako ng, kasi una ko pong talaga 2012. Sa live wedding naman po ako nag-start. So, live wedding po is run, swim, run. Doon po ako nag-start. So, hanggang sa mainggan niyo po ako, mayaya po ako ng grupo ng Lucena Quezon Tri, which is si Sir Daniel, siya po yung umakit sa akin na mag-triathlon. So sa una po medyo mahirap, pero sa susunod po pahirap ng pahirap yung training. So kailangan talaga po naka-focus doon sa tatlong discipline. Yung run, bike at saka po yung swim, bike at saka po run. So okay naman po yung mga discipline kasi more on sa sarili po yun kasi kailangan mo i-discipline talaga yung sarili mo para doon sa tatlong discipline para magkaroon ka ng focus. Para kung nagkaroon ka ng focus, pag meron ka sasalihang mga events, minsan nakakasungkit, nakaka-place po tayo. So, maganda po yung ganong discipline sa triathlon. Ito, dalawa sila no? Dalawa sila na nasa triathlon. Nakakapayat ba yan? Sila yung papayat ako. Magandang tanghali po. Ako nagsimula una sa pagtakbo bago pa ako sumali sa triathlon 2011. Nag-concentrate muna ako dun. And then after ko mag-ultra, dun ako nag-start mag-train para sa triathlon. Pinakamahirap na experience sa akin kasi hindi ako marunong magbisikleta at hindi ako marunong bike, mag-swim. So, parang 2 years muna na nag-train ako. First kong sumabak sa race is 2014, sprint lang. And then yung longest distance ko pa lang so far is yung standard, which is the 1.5 kilometer swim, 40 kilometers bike, and then 10 kilometers run. So, ngayon ulit, yung sa triathlon kasi ginagawa ko lang, parang lang siya, hindi lagi kasi nakakapagod din siya sa katawan. So, kailangan by recovery. And then train, tapos nakakaulit sa sabak sa race. Para naman, like ako, ang payat-payat ko talaga. So, sa akong payat? Dati na po akong payat. So, yung pagsali lang sa triathlon, parang endurance. So, kahit payat ako, any time of the day, kung may maghamon sa akin dyan, kaya ko silang laban. Importante kasi din yung endurance. Yung endurance. Kahit na nakikita nila na, ay, parang frail ako tingnan kasi nga payat ako. Pero, hindi nila alam, tigas pa lang. Kaya pa niya, mambalya. Basta-basta. Huwag mo kong iismuli. yes, huwag mo akong iismuli. Kahit ganito ako payat. Si Ma'am Donna, I-promote mo yan. experience ninyo. Okay, magandang tanghali po. Ako naman po, yung 2012, actually, yung first time ko, nagsama lang ako sa event ni Sir Will sa Cebu, yung Ironman doon. So, nainganyo ako dun sa triathlon kasi ayoko na maghintay sa kanya. Sobrang tagal. Ang tagal nung yung waiting time. Nag-start siya, parang 5 a.m. pa lang gising na ako para mag-support sa kanya. So, mag-start siya ng swim 6 a.m. Tapos matatapos siya 12 noon pa. So ako, hindi naman ako pwedeng bumalik ng hotel kasi hindi ka rin mapapakali kasi kailangan makita mo siya umahon ng dagat. So, tas kailangan makita mo siya yung sa bike na 90 kilometers kasi may mga dumadating na ambulance na mag-worry ka baka siya ba yung nakasakay dun sa ambulance. So, hindi ka talaga mapapakali. Tapos, yung parang nandun lang yung peace of mind kapag nasa run na siya. So, pag nasa run naman siya, syempre madami ka pa rin pwedeng isipin na baka mag-cramp siya or whatever. So, mula nung naghintay ako ng ganong katagal, sabi ko, why not mag-join na rin ako para hindi ako naiinip. So, yun yung pinaka-motivation. Tapos, ang pinaka-experience ko talaga for triathlon, hindi pa yung tatlo ang ginagawa ko. Pwede mo So, gawin ng relay, isa lang. swim relay ako at first. So, medyo traumatic din yata yung unang sabak ko sa swim kasi 1 week lang yung training. Tapos open water agad. Tapos 2 kilometers agad. Imagine, ang last na swim ko, college pa.
So, walang formal training talaga. Tapos, 1 week lang, sabak sa ganun. So, ibig sabihin, sumailalim ka sa isang formal swimming lesson, sa isang swimming lesson. Oo, kay Coach Virgie. Doon Oo, na si Virgie. nakikita lang ako. Parang nakidaw. Di ba mahirap turuan ng ano? Adult, medyo mahirap talaga. Kasi ayaw niya akong turuan eh. Mahirap na po yung adjustment. Sige, paturo ka lang sa anak mo. Yun. So, hanggang sa swim relay lang muna nung una. Tapos, yun nga, medyo nakakainip maghintay. Sabi ko, ba't kaya hindi ko nasubukan lahat? Tapos buhat noon, nagustuhan mo na. Yung individual na ang Oo. nilalaro. Oo. Bukod dun sa sinabi nyo kanina na na meron binibigay sa inyong disiplina, no? Ano yung magbe-break sana ko yan na. Ano yung mga ibinibigay sa inyong benepisyo ng triathlon? Kasi ako may nakikita ako mga nagbabike sa Lokban. Eh sila yung mga bike, sabi ko, ano bang ano yun doon? Sa bagay, mahirap yun yung pagpedal. Pero, hindi mo alam kung anong parte ng katawan mo doon ang papayat. Eh di syempre, di ba sa mga gym, meron tayong sa bike, yung pagbabike. Alam mo namang hindi lang yun. Baka portion lang ng katawan mo ang iti-trim down doon. Ano yung iba pa na para maakit natin sila na bakit? Para matry din nila. Okay. So, yung siguro number 1 na talaga yung physical health and wellness natin. So, hindi lang yung muscles mas nandun yung cardio, yung palalakasin yung baga mo, yung puso mo, ano po. Tapos, sa akin, mas nakikita ko yung mental toughness, yung pang-araw-araw mong pakikisalamuha sa tao, sa buhay, na kasi during triathlon, halimbawa, yung sa race, ultimo sa race day mismo, meron akong isang experience sa bike, yung 60-kilometer bike, na parang gusto ko ng sukuan. Kasi sobrang napapagod na yung legs ko, naninigas na lahat. So, kasi kinulang din ako sa training that time. So, ando na maiisip mo na lahat. Tapos ngayon, kapag nagkaroon ka ng mga problems na encounter mo, yung pang-araw-araw lang, na naiisip mo na gusto mo ng sukuan, tapos biglang magpa-flashback sa'yo yung mga trainings na gano'n, na hindi mo agad ito i-give up. So, kailangan gagawan mo ng paraan. So, kung hindi ako nakapag-train, dapat yung susunod, mas well-prepared na ako. So, parang dun sa problems natin, yung parang pag na-encounter mo na yung ganitong problema, alam mo na yung gagawin mo. So, mas ganun yung personal na benepisyo sa akin. Siyempre, iba-iba Pero mamaya, mag-break lang tayo, magpapatuloy tayo para malaman natin dito sa ating mga, anong tawag sa inyo? Triathletes. Ayan. Yung mga bibilisan na natin kasi 22 minutes na lang tayo. Mga personal na benepisyo sa inyo nitong triathlon. Tapos na yan. Tumatakbo ating oras. Okay po, ang benefits po namin dito, Personal personal, talaga. Nare-relax kami. Pero kung isipin Nakaka-relax mo, yun. ang hirap, Hirap no? naman. Ang hirap, ano po? Ang pag-relax ninyo. Oo, nakaka-relax Di po ba yan talaga. kahirap? At saka ang kagandahan po nito, nadidiscipline yung ating everyday na hobby. Ano po? Hindi na tayo kailangan magpuyat. Kasi kailangan maagap tayo kinabukasan para mag-jogging, para mag-training. Usually po, ang ginagawa kong training yan, ang pasok ko po, kasi ako po yung nagtatrabaho, sa Mamaya nyo sabihin ng mga trabaho. ako po pagising sa umaga, gising na ako ng 5. Then, nagsiswim ako niyan. Then, pagka-swim ko ng swim training, sasamahan ko ng kaunting takbo. Then, saka po ako nag-work. So, yan po yung ginagawa ko. Then, sa gabi, tatakbo na naman. Ganun, So, pag meron po talagang pinaghahandaan kayong laro, ganun. So, Magkakaroon kayo ng sariling disiplina, then hindi nyo naiisiping magpuyat dahil kailangan, at isa pa, makakaiwas kayo sa pag-inom ng alak. Oo, so you are managing your time. Oo, talaga.
So talagang malaki ang naitutulong, number one, sa kalusugan at saka sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Ayan, si Miss, siya na hindi masyadong makamemorya sa mga Sa akin naman po, personally, kasi hindi ako athlete simula nung bata ako. Baga parang larang tubigan hindi ko hindi ko pa yata matapos matawid yung mga humaharang sa akin. So sa akin, self-fulfillment na kaya nung iba, nakakaya ko rin. Yun ang nagiging benefit sa akin. Tapos as a nanay, para bang pag nagiging yung anong tawag dito, model ka para sa mga anak mo na nagagawa mo yung ganitong bagay. Di sila, may inspired din sila. Yun. Ayun, si Sir Neil. Sa akin po naman, yung kauna-unahan ko yung disiplina. Sabi nga ni Sir Will kanina, kailangan sa gabi, kailangan maagap kang tumulog. Pag sapit po ng 8, parang ano na yun, antok na po yun. Tutulog na agad. Hindi, ako, disiplinado ako pagdating sa pagtulog at pagising. Pagising mo sa umaga, mag-ano ka na, mag-prepare ka na for kung ano yung prepare mo na doon sa tatlong discipline. And ang pinakang maganda po nun sa akin is kung, lalo na pag isa kang ama, marami kang trabaho, kung labasan mo po ng stress, kumbaga doon mo binubuhos yung positive impact ng stress na nangyayari sa'yo, yun yung positive impact na ginagawa mo. So, diba, nag-bike ka, nag-trans yung outlet mo, so yun po yung maganda para sa amin. And una, yung pong kalusugan sa aming katawan. So, talagang umiiral po pagdating nun. And medyo masama ang pakiramdam po pag 3 araw, wala kang workout. Mainit ang ulo. So, kailangan mag-workout na pag ganun. And masama na rin po ang pakiramdam, mag-workout ka na. Yun po Kasi yung... hanap niya ng katawan mo Yan na po yun. Kasi ganun po yung aming mga nararamdaman. Kaya nga sabi po nung iba, bakit nilalagnat? Dami-dami mong ginagawa. Pero pag after po nung makapag-workout ka, wala na yung lagnat mo. Okay na yung... Opo. Yun po yung aming, sabi namin na mga pang-relieve nun sa aming mga nararamdaman. So yun po yung mga kagandahan na idulog sa amin ng triathlon. Okay, sige. Mamaya ako tatanggapin itong report from campo. Ano yung pinagkakabalahan ninyo? Siyempre, alam nga namang yan lang, puro kayo triathlon, puro na lang yan ang pinagkakabalahan ninyo sa buhay. Ibig sabihin, may mga pinagkakabalahan kayo. Yes po. Ako po ay nanay. Dalawa po yung anak ko. Kaya dun sa mga mommies na akala nila ay hindi nila pwedeng gawin yung sport na ito. So siguro ang tanong doon, kasi usually ang tanong, bakit mo ginagawa yan? Parang out of this world, so, hindi naman. Minsan, ang sinasagot ko na lang, bakit ko to ginagawa, so bakit ikaw hindi mo gawin? Kumbaga, kung kaya mo gawin, kaya mo din. Oo, so yung may 2 akong kids, so isa yon sa pwedeng hindrance na huwag mo na gawin. Tapos yung workload pa na ako'y teacher sa public school, so sobrang dami. Dapat nandito ka, dapat nagtutulog ka. Excuse na po, labas na po. 11 to 12. Ayan. Sige. Po. Ano po yun, yung workload ng pagiging guro, ang daming paperwork, yan po. So, kaya hindi po siya magiging excuse na hindi mo kayang gawin. So, kasi tulad ng iba, normal people kami na may pamilya, na may trabaho. So, yun. Kailangan kumita. Meron mo na akong tatanggaping report, ha? Wala sa labas ng himpilan. Nakikipagtalakayan sa ating mga triathletes. Nasa na nga tayo? Yung kaabalahan ninyo pala. Yan, kasama natin ngayon si Rowan Orinday. Yan. Pinagkakaabalahan. Sana umabot pa yung tanong mo kasi dalawa pa silang sasagot kung anong kanilang pinagkakaabalahan sa buhay. Ako po isang ordinaryong nagtatrabaho rin sa Cavite po naman ako nagtatrabaho. Ako po isang technician po sa isang electronics industry. So, yan po.
naisingit ko pa rin yung larangan yan. Yung sports na swim, bike, run. Yan po yung... Namamanage mo yung oras mo mula namamanage ko umaga rin. hanggang gabi. At sige po. Paano naman yung leisure ninyo? Ayun na rin Paano po yung ang leisure. happy-happy? Yun na rin po ang leisure namin. Tanan. Pagkatapos Bonding ng... with your family. kasama ko na rin po sila. Hindi naman pwedeng sa ganyan, di ba? May kain din. Hindi po naman lagi. Meron din po namang after training sa umaga. Sa pag Sunday po. Minsan po tapos na kami ng 10. Kasi sobrang init na pag lumagpas ng 10. Hindi po naman lagi. Hindi po naman lagi. So, ang isa pa rin po palang nakakatulong dito pag kayo na-involve sa laro to, pati yung pagkain ninyo. Yan. Naku, sana, wala na tayong oras. Gusto ko sana yung diet ninyo. Yung diet, Oo, yan, ay, talagang importante makakatulong. yung diet. Mas marami ang pipiliin yung kainin ay gulay Prutas. at mga prutas, pampalakas. Oo, yung karne hindi gaano. Pero nakakatulong din po yan para sa protein. Protein. Kailangan din natin ng sweet para sa power, sa energy. Ay, kasi baka bumaba yung mo. Kailangan Bigla din kang po. bumagsak. Naranasan ko na yan. Talagang imamanage nyo Bumagsak rin po talaga yan. to. Imamanage. Bumababa yung sugar. Opo, opo. Oo, ayan si Sir Okay naman. Okay. Sa akin naman po, ako po ay empleyado po ng provincial government po ng Quezon. Ba't ka nandito? Okay, ako po Kasi ay... ano sabi ni Presidente dito, ay hindi pwede ang ano, Ako po ay off duty dahil ako po ay nasa opisina po ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Day off ka ngayon? Yes po. Okay. Kasi kami po ay depende po sa schedule. So, yun naman po ang aking pinagkakaabalahan at pag wala pong trabaho, so nandito po sa triathlon and sa family. Ikaw ba may pamilya ka na? Meron na po akong pamilya. Okay. Lahat may pamilya. Meron na po kayo. lahat. Wala, may mga dalaga at tinatanasan. Wala po kaming kasali na. Bakit? Hindi ko lang po alam. Siya nga, no? Hindi. Si Ma'am Cindy. Okay. Pero malapit na rin. Malapit na rin po. Okay. Karamihan po naman sa ano namin, halos may mga pamilya na rin. Yung mga kasamahan po namin. So yun po yung pinagkakaabalahan namin. Yun po yung pinagkakaabalahan ko. So pag wala pong training, pag wala pong pasok pala, wala akong day off. Diyan So, try po. Walang iba. Parang iba mong kaibigan. Dinala mo na rin dyan yung mga kaibigan. Hindi naman po, pinupunta ko siya. Kaya lang, maliit lang talaga po yung oras para sa kanila. Kasi makaramihan po sa mga kaibigan ko, medyo sabi nga naghaharap ay sa baso at sa bote. Huwag sasabihin, malakihin ka na. Hindi naman po, naiintindihan na po nila ngayon yung aking sitwasyon ngayon. So, yun. Kaya minsan pag may mga outing, okay, kahit po may outing, alas 8, tulog na ako. Sila nagiinom yun eh. Pagising ko, Kasama kasama ka. po ako. Pero, Maaga natutulog. maaga po ako natutulog. Pagising ko, nagiinom pa rin sila. Natakbo na ako. So, yun po yung mga ganun. Okay. Lamang ka na sa kanila. Alamang na po ako sa kanila kasi nakatulog ako ng maayos. Tama. Opo. Ayan, si Miss. Yes. Ako naman po ay isa ring nanay. May dalawang anak. Ang aking asawa na Ito dito. ba, Miss? Okay. By profession ay isa po akong nurse. Kaya lang tumigil na rin ako sa pagtatrabaho sa ospital. Kasi mas masarap kang tumakbo. Hindi, joke lang po. Nagtumigil na rin ako dahil kailangan ako ng mga anak ko sa bahay. Tapos nagmamanage din po ako ng restaurant sa tuwing kasama yung husband ko. Yung restaurant nyo, baka naman ang i-offer ay yung mga... Ay, yung mga medyo nakakataba. Ayun po, isa sa benefit ng May ginagawa lemonade na namin. sila. Kaya Tikman nga. pwede kong kainin lahat ng gusto kong kainin dahil the next morning ay burn ko lang siya. Oh, Yun ang maganda doon. wala kang plano na doon sa resto mo, ang i-offer mo ay yung para sa mga triathletes. Parang nagkakaroon nga po kami ng idea para sa mga athlete na katulad Kasi namin. ngayon, ang mga resto ngayon, lahat ang ini-offer ay mga pampaikli ng buhay. Yes. Ganun So siguro po kahaba. kapag makakaipon pa kami ng Instant puhunan life. para doon, magagawa mas namin. mahal yung pampahaba ng Yung pampahaba ng buhay. buhay. Mura Tsaka yung pampaikli. mas marami makaka-benefit bukod sa health at saka sa iba pang Yan ang wala tayo dito. yes po. Meron lang mga organic veggies. Yung mga nabibili lang na organic. Yun lang, hindi ko mag-prepare. Yun. Wala pa dito eh. Yung lagi kong hinahanap pero wala. Meron pero minimal. Ay, sige. Makasama mo, pwede na siguro ako magtanong kasi 5 minutes lang yan. Pero akala ko hindi ka na Ako darating ang eh. partner nyo na sa programa, saka si Dito. Okay. Ano, ito kayo pala ay, anong tawag dito, kayo ay mga organizers ng triathlon. Opo. Ayan. So lahat kayo ay
engage sa sports, swimming, biking, at running. Tama ba? Okay. So, gusto ko lang ano, kung di ko matitawag yung suggestion lang siguro. Kayo ay mga sports, anong tawag dito? Yung Enthusiast. ano. So, bakit hindi kayo mag-ano rin sa inyong mga local na barangay o sa bayan na mag-engage din kayo sa promotion ng sports, halimbawa sa biking, swimming, ganyan, para ma-involve yung ating mga bata nagtuturo na. at makaiwas sila sa mga masamang bisyo, sa droga at iba pa. Then, ang alam ko, ang disaster risk reduction ay sila ay may mga volunteer swimmer. So, bakit kayo, siguro si Sir, baka ano na doon. Ngayon, nasa isip niyo ba yun, yung mga ganitong suggestion? Bale, yan nga po. Kami po ay matagal na rin lumalaro ng triathlon. So nakikita ko po dito sa ating bayan. Ako pinag-rito rin sa Tagalokban po ako dito sa Quezon. No? Dinala na nga po namin dito sa Quezon, dito sa Lucena. So para lahat ng ating mga kababayan na may willing o gusto nilang maka-experience at maglaro at maging gumanda ang kalusugan nila. At ayon po sa ating mga nababasa na pag ikaw po isang atleta, mananakbo ano pa man, ay may additional 10 years na buhay. Totoo po yan. Kaya po i-search nyo dyan. Ano po? So, narito po kami ngayon. Aming pinakikilala ang triathlon dito sa ating probinsya ng Quezon at dito sa Lucena. So, inaanyayahan ko po kayo lahat. Yung mga gustong lumaro at makasaksi, makita nila ano ba yung triathlon. So, makikita nyo. So, dito po, ang aming pong registration ay hanggang August 9 ba? So, Tuesday. Marami na nagparehistro? Marami na rin po. Ilan na? Ilan na? Abot na po tayo dyan sa 100. Mga taga saan? Mga taga saan sila? Meron po tayong mga taga Manila, Pasig, Las Piñas, Batangas, Laguna. Los Baños meron din. At saka taga rito sa atin, sa Lucena. Meron din sa Lukban. Oo. Last question ko ha, in 5 minutes. Ano-ano yung mga kailangan, yung mga damit, mga kasuotan na dapat kapag ikaw ay gustong maging isang triathlete? Okay, sa larong triathlon po, so una, yung kasuotan natin, dapat ito ay nag-a-adjust doon sa tatlong pupuntahan mo, ng tubig, sa pagbabike, at sa pagtakbo. So usually, tinatawag namin itong tri-suit. So may mga gumagawa talaga nito. So dito sa ating sa Lucena, meron na. Isa ito sa sponsor din ng triathlon, yung Oliver Tri-Sports. So meron na tayo dito locally. So, pag pumunta tayo ng Manila, marami na rin po. So, yun yung dry suit na tinatawag natin. May kamahalan po ito. So, usually, nag-start ng 5,000 above. So, siguro, depende din dun sa mapupuntahan mong store. Ano po, kasi depende yun sa texture ng tela. Ang base yung kanyang presyo. So, yung sa swim, so dapat meron kang swim cap, babae man or lalaki, yung goggles, ano po. Tapos, pagdating mo na sa bike, dahil tri-suit siya, so mag-a-adjust na siya doon sa tatlong discipline na gagawin mo during the race. So, pagbabike mo, hindi mo na kailangan magpalit. So, yun na rin yun. So, ang papalitan mo lang, usually sa mga matagal nang lumalaro ng triathlon, nagsasapato sila na pang-bike. So, yung tinatawag namin cleats na shoes. So, para yung power ng iyong legs, up and down, na napuproduce niya dun sa bike mo. So kasi nakakapit talaga yung shoes na yon dun sa pedal ng bike. So after nun po, syempre dapat may helmet ka for safety, ano po. Tapos after nun, magpapalit na tayo ng running shoes para yung paa mo naman ay relax yung stride ng paa mo. So, usually, yung iba nagsusuot ng medyas, yung iba hindi. Depende sa comfort, yung kung saan sila comfortable. Tapos, may tinatawag kami na race belt, na yun yung pinaglalagyan ng race bib number. So, kasi hindi mo siya pwedeng i-pertible. Kasi, magsiswim ka eh. So, after ng swim mo, ikakabit mo lang yun. So, usually naman po, sa mga nagka-triathlon,
alam na rin nila. So, doon naman sa mga beginners, lagi namin ini-encourage, lalo na yung mga nakikinig, na kasi minsan hesitant sila na hindi nila alam yung gagawin. Tulad ng Lucena Quezon Tri, available lagi sila, nandito lang sila paikot-ikot, ano po. So, nag-a-announce din sila na andito sila sa ganitong lugar. So, yung pong mga gusto talagang subukan yung mga pinagagawa namin. Willing silang mag-share. Pwede kami mag-share, tapos available naman ang ating social network. Ano po, May page kayo? may page naman po Anong page tayo. niyo? So, yung GRC Multisports, meron po yung bukod. Ang Lucena Quezon Tri, meron din po. Tapos yung mga personal account pa po namin, pwede mag-message, ma'am, paano yung ganun. So, yun po. Okay, so, sakto oh. Sakto. Sakto tayo sa oras. Ayan. Gusto ko magpasalamat. I-promote nyo na lang yung inyong gagawing triathlon this August. Sa ating pong mga kababayan, kami po na narito ngayon, excited po kami dahil bilang mga triathlete po na lumalaro sa ibang lugar, first time po mangyayari dito sa ating lugar, dito sa Quezon Province. So, inanyayahan po namin lahat na sumali sa first Nyugnyugan Triathlon na gaganapin sa August 21. Ang ating pong venue ay Alcala Sports Complex. Dito po yon sa Lucena City. Assembly time po natin, 4 a.m. Gun start po, magsisimula po ang ating event ng 5:30. Registration fee po natin, napakamura lang, 950 yan. Ano po? At hindi pa ginawa 1,000. So kasi, hindi non-profit po ito. Dahil po, supported kasi po tayo ng ating provincial government. Ano po? So, ang ating pong bike na pwedeng gamitin, meron po tayong road bike, MTB, at saka folding bike. So, dun po sa mga fixie bikers na gustong sumali, na nagtatanong, so hindi po namin ina-allow yung mga fixie bike dahil medyo delikado po ito. So, minu po namin yung registration kasi ang August 7 po pala ay linggo. So, wala pong bangko ng August 7. So, namove po ito ng August 9, Tuesday po yan. So, nasa ating pong FB event page ng Nyugnyugan Triathlon, lahat po ng events, how to register, tapos yung mga awards and prizes, at saka po yung other information and details, nandun po lahat-lahat. Okay, so, good luck sa inyong event na yan. At hangalin natin na merong pang maingganyo na makiisa dyan sa triathlon. Okay, so maraming salamat sa inyo sa inyong pagsadya dito sa amin sa Radyo ng Bayan. Kayo rin ang mamamahalan dyan, ano? Kasi kayo yung mga organizer, etc. So kayo pala yung mga punong abala. Ayan, so good luck na lang sa inyo. Sana madagdagan, dumami ang makiisa. Sa ngalan ng Philippine Information Agency, po ang lingkod, May Formaran, magandang tanghali sa inyong lahat.